Hmm. Kulit Suliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa Public Page. Live po tayo. Na-miss natin mag-live, no? Mga kabunyog, ngayon pag-uusapan natin itong pirma, no? Itong kumakalat na pirma-pirma na ito. Ito po, kumakalat na ngayon. Alam nyo, marami nagtatanong sa atin. Kulex, ano ba yung mga pirma-pirma na yan na pinapipirmahan po sa mga bayan-bayan, sa mga sulok-sulok na barangay sa buong Pilipinas? Ito pong pirma o People's Initiative po ito eh. Malaking issue po ito ngayon. Para yung mga provision sa konstitusyon ay baguhin, no, o amyendahan, ano? Ito po 'yan. Kaya sabi natin sa ating vlog ay technique, no? Naku po mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin ito, mukhang tineteknikan tayo, no? Gumagamit ng ipinagbabawal na technique. Expression po 'yan. Itong mga congressman, kasi sinasabi nila, mga tao daw, staff daw yung ng mga congressman, yung nagbababa nitong pirma-pirma na ito. Para sa isang probisyon, para baguhin ang ating saligang batas. Ano bang laman nito? Pag-usapan natin. Pero bago yan, kayo ba'y naabutan na ng mga pirma-pirma na ito? Malupit na ipinagbabawal na teknik ni Tambaloslos Romualdez. Bubutasan siya ni Inday Takaw dito pag nagkataon. So anyway, tayo naman sa issue lamang, ano? Ano man ang away nito mga trapong politiko na ito, ano man ang mga away nila at boljakan, ang pinaka-importante sa atin sa Bunyog, ano ba yung katotohanan, yung tunay na issue, at ano ba yung makabubuti sa bayan at sa mamamayan. Doon lamang tayo. So ito nga, tumeteknik itong sila itong mga congressman, itong mga mambubutas. Sabi ko nga sa isang post ko, sagutin. Sabi ko dun sa post ko, no? Ano ba ang dapat baguhin sa Pilipinas? Letter A, Konstitusyon. Letter B, mga bulok na politiko. Di ba? Kumbaga, ano ba talagang dapat natin baguhin? Yun bang ating saligang batas? O itong mga bulok na politiko na may mga pinagbabawal na teknik? Talagang inuutakan tayo ni Tambaloslos Romualdez, ano? So anyway, bati-bati muna tayo bago mag-init ang ating ulo dito sa pirma ayuda na ito, no? Paliwanag natin. Toto RMS, good evening, Sir Kulek. Salamat, Kabunyog Toto, lagi nanonood dyan. Sarex de Vera, teknik ng mga buwakaw. Oo nga matindi tong teknik na ito. Tinatawag po itong People's Initiative, no? People's Initiative, pirma, di ba? Marami nang gumawa nito, panahon pa ni Tabako. May mga gumagawa na nito, yan. Ay pipilitin ko pong basahin ang inyong mga komento, kaya magkomento po lamang kayo dyan. Mila Bianino, good evening, Sir Kulex. Sa lahat na kabunyog dito sa amin, wala pa pirma. Wala pa ba dyan, Ma'am Mila Anino? Wag nyo na pong intayin. pag pinapirma sa inyo to, sabi nyo, ano ba yan? Ano ba yung pinapipirmahan? Kasi nga, yung isa nating kabunyog, tumawag sa atin sabi, nako, may pinapipirmahan sa amin. Tapos, hindi naman pinapaliwanag sa tao ano yung pinipirmahan nila. Di ba? Toots Giyab, good evening, Kulex, and to all. Kasi delikado ito So, ano nga ba itong People's Initiative? Ito yung nakalagay po dito. Nakalagay dito, we are aware that the petition shall be filed with the Commission on Election for the proposal to amend Article 17, Section 1 of the 1987 Constitution through People's Initiative. The amendment to Article 17, Section 1 of the 1987 Constitution shall be as follows. Article 17, Amendments or Revision, Section 1. Any amendment to or revision of the Constitution may be proposed by 1. The Congress upon vote of 3/4 of all members voting
jointly. Yun po yung matindi doon, yung voting jointly na yan. Ipapaliwanag natin yan. Ano? At the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. So, tayo naman ay hindi abogado, pero tayo naman nakakaunawa ng basic sa batas. Ano? Alam nyo, paano ba amyendahan ng konstitusyon ng Pilipinas? Paano siya bigyan ng amendments? Una po, Constituent Assembly. Yun nga, yung mag-assemble yung ating mga mambubutas. Senador at congressman. Constituent Assembly ang tawag dyan. Naturally, sila naman ang gumagawa ng batas. No? Pangalawang paraan, Constitutional Convention. Maghahalal tayo ng mga delegado sa Constitutional Convention. Kagaya nung ginawa nung panahon ni ni Marcos Sr. nung 1971. 1971. Kaya nabuo yung 1972 Constitution. Yung martial law Constitution ni Diktador Marcos. No? Through Constitutional Convention. Okay? Pangatlong paraan para magkaroon ng amyenda sa konstitusyon, itong tinatawag na People's Initiative. Ito naman sinasabi, direkta po ang taong bayan ay magpo-propose o maghahain ng pagbabago ng amyenda sa konstitusyon. Pinapayagan po yan ng konstitusyon. Ito na nga po yung tinatawag na People's Initiative. Pero may requirement. Dapat maka 12 ang mapapirma dito sa People's Initiative ay 12% ng kabuuang botante ng Pilipinas. Ini-research ko na po sa inyo mga kabunyog. Alam nyo naman tayo, factual tayo dito. Denumero tayo dito. Ayaw natin yung fake news, no? Tiyak ang ating mga datos. 12% ng botante ng Pilipinas. Kung ang botante ay 67,839,000. Kulang-kulang 68 million ang botante sa Pilipinas. Kunin po natin yung 12% doon. So, dapat makagather o makaipon ng 8,140,000 na pirma. Mahigit 8 milyon na pirma ang kailangan para ito makuha yung 12%. So, 8 million mahigit na na pirma. Tapos, yung mga pirma na ito, ipapasa sa COMELEC. Yan, ako po. Para i-verify, syempre ito, verification, kung totoo ba to. Tapos, isasalang po yan sa tinatawag na referendum. Maaring isasabay sa isang regular na eleksyon. Halimbawa, kung itong amendment na ito, nakakuha nga ng 12% o 8 million na pirma, magye-yes or no tayo, no? Yes or no sa eleksyon. Meron doon parte sa balota, yes or no. Referendum po yun. Pag yun ay naging yes, hindi maamenda ng konstitusyon. So, ganun po yun. Pinaliwanag natin yung proseso. Ngayon, hindi lang dapat 12%. Bukod sa 12% or 8 million na pirma ng mga botante, kailangan po makakuha sa bawat distrito ng Pilipinas, bawat legislative district ng 3% ng kabuang botante naman doon. So, maliit lang yan Halimbawa, kung ang botante sa isang distrito ay 300,000, ilan ba ang 3% niyan? Di parang 9,000. Parang ganun. Tama ba ang aking math? Parang ganun lang. 9,000. Kung 300,000 yung botante sa isang lugar, sa isang distrito, di 9,000 na pirma lang yan. Ibig sabihin, napakanipis po ng 3%. Kung ikaw ay congressman, mambubutas, congressman ka, kasapakat mo ang mga trapo, politiko, ay napakadali nilang magpapirma. Yan po ang ginagawa nila ngayon. Pero ang sinasabi dito sa People's Initiative, supposed to be, maganda sana yung layunin ng konstitusyon. Sa konstitusyon kasi, dapat, yung mga politiko, yung mga trapo, hindi dapat namamakialam dito. Hindi dapat namamakialam Kaya nga People's Initiative Diba? Pero ang nangyayari sa realidad, mga tao naman ng mga congressman ang gusto nito. Ngayon, sila yung lumalakad. Yun yung realidad.
Diba? Tumawag sa akin yung isang kabunyog, madaming tumawag sa akin. Mga politiko rin ang nasa likod nito. Ang tanong, mga kabunyog, ganito. Bakit dinadaan nila sa pirma? Bakit hindi na lang Constituent Assembly? Ibig sabihin, ipatawag yung Senado tapos Kongreso. Kasi nga po, may issue dyan. Hindi maliwanag sa konstitusyon kung paano boboto yung mga congressman at senador. Ang sinabi lang, 3/4 of the votes, 3/4 ng boto ng mga mambabatas. Ano ba sila? Boboto sila jointly, sama-sama o separately. Ibig sabihin, iba ang botohan ng mga congressman. Ang mga congressman is 300, nag-research tayo. 316 na congressman at iba rin ang botohan ng 24 senador. Ang gusto po ng mga trapo dito, itong People's Initiative na ito, ang gusto nilang amyenda sa konstitusyon, yung 316 or more na congressman plus 24 na senador magsasama. So magiging ilan yon kung halimbawa, may mata ko medyo magulo ng akin, 316 plus 24. So ilan na yon? Tulungan nyo nga ako sa math. Ilan ba yun? May nilista ako dito 316 plus 340. Lahat-lahat ng mambabatas. Ang problema dito, lalamunin. Pag nangyari ito, voting jointly sila, isahang boto, lalamunin po yung 24 senador. So kahit, ibig sabihin, yung boto ng Senado, mababaliwala yon kasi para lang silang magiging karaniwang congressman. Kasi lugi nga naman ang mga senador dahil 316 ang mambabatas plus 24 senator, edi sa kabuuan 340. O kunin natin yung 3/4 niyan para amyendahan ng konstitusyon. 3/4. Ngayon, magpo-propose halimbawa yung mga congressman ng pagbabago sa konstitusyon kung anong gusto nila, mababago na nila. Kasi, dahil jointly na ang botohan, yung 24 na senador, kahit umangal yan, o di ilan ba ang 75% or 3/4 ng 340? Compute natin hindi ko na-compute kanina. 340 congressman times 0.75. 255 lang po. 255 lang na mga mambabatas ang magsabuatan. 255. Maaamyendahan na ang konstitusyon. Kasi, meron ng ganito na amyenda na ang Senado at Kongreso magbobotohan jointly. Dati kasi hindi maliwanag yan. Ngayon po, hindi maliwanag yan. Kung ngayon kasi, kung Constituent Assembly at walang mga ganito, kung ngayon gagawin ang Constituent Assembly, iba ang halimbawa, yung anumang amyenda pinagbotohan sa House ng mga congressman na aprubahan. Pagdating sa Senado, hiwalay na botohan, hindi nila na-aprubahan. So kahit anong sabuatan ng mga congressman, pag itong Senado natin matatag, ibig sabihin, hindi basta natitinag ng 24 senador or ilan dyan, hindi nakuha ang 3/4 na boto sa Senado, baliwala yung amendments ng House. Ganun po yun. Sa kasalukuyang sistema, umaabot na nga yan sa Supreme Court yung issue na yan. Pero ang ginawa nga ng mga technique nga, tineteknikan, kumbaga ginugulangan po ng harap-harapan ng mga mambubutas na congressman, itong mga senadores. Ginugulangan ng harap-harapan, kumbaga gusto nila 316 congressman plus 24, 300, ilan lahat yon? 340 voting jointly. So 255 lang kailangan nila Tambalus-Luz Romualdez. Pag may 255 na silang congressman or mambabatas, kahit yung lahat ng senador no, kumontra, wala na magagawa yun. Lalamunin ng buong buo itong Senado, mawawalan siya ng puwersa o kapangyarihan sapagkat 24 naman sila. Ang sigurado tayo dito, tututulan to ng mga senador. Kaya lang mukhang tahimik pa itong mga
Kaya ano kayang masasabi mo dito? Halimbawa, Bato. Si Bato. O, Bato, dapat yung mga ganitong issue, nagsasalita kayo. Ikaw, Robin Hood. Kaysa nagsusuklay ka ng bigote, o anong masasabi mo dito? Mga ganon, di ba? Ito yung mga mayahalagang issue ng bayan eh. Kasi sigurado naman aangalan to ng mga senador dahil ganito nga po, mga kabunyog. Yun ngang simpleng paggawa lamang ng batas. Yung mga batas, pangkaraniwang batas na ginagawa. Yung mga Republic Act. Ha? Yan po, may version yung House, may version yung Senado. Voting separately. Separate ang botohan nila dyan. Kaya nga nagko-consolidate yan. May mga bicameral conference committee yan. Para yung gustong version ng Senado at yung gustong version ng batas ng House of Representatives, pag-uusapan nila sa bicameral conference committee nila at ayusin nila yon para yung version na yon ang ia-adapt ng House at ng Senado. Tsaka nagiging batas yan. Ganyan po ang normal na proseso ng batas. Ibig sabihin, itong 24 senador, laging may say yan. Laging separate yan sa House. Kaya nga, ang Senado, upper house, ang Kongreso, ang House of Representatives, lower house. Mababang kapulungan, mataas na kapulungan. Mangyayari dito sa Constituent Assembly, sa pag-amyenda ng konstitusyon, pag naituloy itong amendment na ito, itong technique na ito, itong mga congressman na 300 mahigit at 24 senador, magsasama, voting jointly, magbobotohan as one. Lalamunin ng buo ang 24 ng 300 na congressman. So, ganon. Ganon lang kasimple, mga kabunyog, mga kababayan. So, kaya kapag na-aprobahan ito, naging nakuha na nila yung pirma, napakadelikado po napakadelikado nitong ipinagbabawal na technique na People's Initiative, no? Tawag natin dito, ma-technique no? Tineteknikan ang taong bayan. Tinatarantado ng mga mambabatas ang taong bayan. Sorry to say, bakit po? Dapat nga People's Initiative tao, pero hindi po eh. Alam natin, ang nasa likod nitong pirma-pirma nito ay mga congressman. Eh syempre, nag-usap-usap na yan sila Tambaluslos. O ikaw, congressman 3% na dapat ang pirma sa distrito mo. O ikaw. Eh kayang-kaya na mga congressman yan. Mano lang ang 10,000 na pirma. Utusan lang nila yung mga mayor nila, yung mga kapitan nila ng barangay na hawak ng mga politiko. Eh ganyan ang sitwasyon sa atin eh. Nakakalungkot. Meron pa nga po mga lugar, ayuda, may 100 piso. May mga paayuda, may mga pabigas. Hindi naman alam ng tao. So, sinasamantala na naman ang kamangmangan ng mga tao, ang kahirapan ng mga tao, papipirmay na lang yung mga tao. Wala mang kamalay-malay din eh. Walang kamalay-malay. Akala na nga nung iba daw, attendance sheet. Parang attendance, pirma ka, ayuda, hindi alam, pirma na pala yun, aamyendahan ang konstitusyon. Di ba? Pinagbabawal na technique yan. Kung babasahin nyo ang history, nangyari rin yan nung panahon ni Marcos tinataas yung kamay na gano'n, Kaya nga kinwestiyon sa Supreme Court yun nung panahon ng tatay ni The Union, walang ya din yun manluloko. Yes or no, tinataas na lang sa barangay. Yung mga boto ng tao. Yung pala ang tanong, hindi tungkol sa konstitusyon Ang tanong, sino ang gusto ng libreng bigas? Syempre, tataas yung tao. Mga ganun panluloko, di ba? Hindi na ito bago sa atin, mga kabunyog, mga kababayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, marami na pong pambababoy na ginagawa ang mga korap. At ito naman, kapag naipatupad ito, matik yan. Yung mga congressman na yan magkakasabwat, gagawin na nila ang lahat ng amyenda sa konstitusyon. Kasi wala nang makakaharang sa kanila Lalamunin nila yung Senado. 255 lang pala ang kailangan. Sabi mo 260. Mag-solid lang yung 260 na yan. Na mga politikong trapo na congressman na yan, mababaliwala ang boto ng mga senador. So, ganun po yun. Wala nang Senado niyan, sabi ni Elino de Guzman. Hindi nga, nga po, ganun mangyayari talaga. Tama po kayo, no?
O si Saikili. O, easy. Pagsabato po, Bigote, Suklay, Padilla. O, pamihado, bayad, yan, bayad, pirma na yan. O, bayad, pirma na daw. O, sabi ni Saikili, no? Aloyda Susan Pruto, gandang gabi, Sir Kulex. Ricardo Pirocho, unconstitutional, gagawin nilang constitutional sa bisa ng mga pansariling interes ng mga trapo politiko sa Kongreso. Diba? O, salamat po sa inyong mga comment, ha. Norberto Canilang, God bless po. O, sa QC, sabi ni Harlego Jun, sa QC, pirma, yung iba para ayuda. Now, ha, pirma, tapos yung iba para ayuda. Yun na nga di ba? Harlego Jun. Yun ang masakit doon. Ayuda yung hanap ng tao Niluluko yung tao, binibigyan ng ayuda, tapos papipirmahin. So, hindi naiintindihan ito kung gaano kadelikado ito. Kasi pag naipasa ito, mga kabunyog, mga kababayan, hari-harian na. Para ng emperador yan si Tambaloslos. Ito mga politiko, para na ito, hari-harian na sila, magagawa na nilang babuyin, wasakin. Ano pang pwede nating sabihin, ano? Ang ating saligan batas. Lalapastanganin na nila, ilalagay na nila lahat ng probisyon sa konstitusyon na pabor sa mga masisiba, matatakaw. Pwede nilang sabihin, kasi meron na silang 260 na congressman kasi voting jointly na nga Bababaliwala na yung senador. O sasabihin nila, 100% na pag-aari ng dayuhan ang mga negosyo, ang mga sektor ng ating ekonomiya. Papayagan na ang dayuhan. O di mangungumisyon ang mga trapo. Kahit mga mining na yan, i-open na yan sa dayuhan. Gusto ba natin yun? Sa buwatan, dayuhan, malalaking negosyante, politiko. Laging ganon ang pattern ng ating ekonomiya Kaya naghihirap ang taong bayan. Sino nanginginabang? Dayuhan, malalaki, matatakaw na mga negosyante, mga oligarchs, politiko. Dayuhan, mga oligarchs na matatakaw na negosyante, politiko. Yan lang, yan tatlo lang na yan ang lagi nanginginabang. Edi kung aamyenda ng konstitusyon, mga kabunyog, mining, lahat ng minang, kalkalin na nila, papayagan nila, pati pagbili ng lupa ng mga dayuhan. Baka ilagay na nila dyan yung mga economic provision. Babastusin ang sambayan ng Pilipino. Babalahurain, balahura. Salaula ang gagawin sa atin, mga kabunyog. Mga kababayan kong Pilipino. Ito, mga kababayan ko, hindi ito usapin ng politika. Usapin ito ng kinabukasan ng ating bansa. Pag pinayagan natin ito, nakalusot ito, hari-harian na mga mambubutas na magkakasabwat, parang sindikato yung mga congressman na yan Alam mo naman mga congressman, mga magnanakaw naman halos lahat yan. Sa totoo lang Bakit ba yan nagpapakamatay maging congressman? Mambibili ng boto, nagpapatayan pa yung iba dyan. Kasi negosyo ang politika. Negosyo ang politika. So yan, nakakatakot. Tapos itong mga mambabatas na ito, pag sila na ang hari-harian, edi magagawa nila lahat ng amendment sa Constitution. Pwede rin nilang baguhin ang term limit. Ibig sabihin, palawigin ang kanilang mga termino para sila na lang ang maghari ng forever dyan sa kanilang mga posisyon. Babaguhin ng term limit. Baka sabihin, yung presidente, pwede nang tumakbo ng second term, third term. Tapos hahabaan nila. Kung 3 taon yung congressman, baka gawin ng 5 taon. Kanila na lahat Di ba? Ano pang pwedeng possible nilang gawin dyan? Political provision, economic provision. Ano pang pwede nilang gawin? Yung budget. Pwede lang galawin yung mga budgetary provision sa Constitution. Pwedeng bawasan ng budget sa edukasyon. Madaming pwedeng gawin dyan, mga kabunyog. Yung forma ng ating gobyerno, yung system and form of our government. Pwedeng from presidential, gawin na nilang parliamentary. Magagawa na nila yan kasi jointly na di ba? Di magagawa nila lahat. Hindi na tayo mag-i-elect direkta ng presidente pag parliamentary.
ang i-elect natin para mga congressman, ang tawag doon ay assemblyman o ano bang pwedeng itawag doon. Para representative sa parlamentaryo at within sa mga congressman, kukuha ng prime minister o di parliamentary na tayo. So sila na maghahari kung prime minister na, hindi na tayo boboto ng presidente. From presidential form of government na direktang ine-elect ang presidente. Pag naging parliamentary, mga congressman mambabatas na lang. Sila na lang magbobotohan. O, di ba? Everybody happy, ang mga masisiba, ang mga magnanakaw. Kaya nga, sinasabi natin, hindi naman talaga kailangan munang baguhin ang saligang batas. Hindi saligang batas ang may problema sa Pinas. Kung hindi, ang problema ng Pinas ay mga hudas, mga magnanakaw, kawatan, abusado, mga killer, o yan, mga political dynasty, walang sawa, na nagnanakaw, sumisip-sip sa kaba ng bayan, mga abusadong negosyante, kasabwat yung mga dayuhan, kasabwat ang mga politiko. O, di ba? Yan yung dapat baguhin. Yan, kung meron tayong dapat ibasura, yan. Yan ang dapat mabago. Itong sistema ng mga politikong bulok na ito. Itong mga politikong bulok. Ang dapat mawala. Hindi ang saligang batas. Hindi natin problema ang Philippine Constitution. Maganda ang mga nakalagay sa Philippine Constitution. Kaya nga, di ba, mga kabunyog, mga kababayan, kahit anong ganda ng sistema, kahit anong ganda ng batas, letra ng batas, pag binasa mo yung batas, human rights, Bill of Rights, lahat nakalagay sa konstitusyon. Kapangyarihan ng tao, ang gobyerno dapat ay para sa tao. Dapat ang mga government official ay may hiya. Simple ang kanilang pamumuhay. Nakalagay sa konstitusyon yan eh. Ang daming mga magagandang nakalagay sa Philippine Constitution. Napakaganda. Pero napapatupad ba yun? Hindi. Unang-una na lang, sabi sa konstitusyon, dapat ang mga government official ay simple ang pamumuhay. Disente ang pamumuhay nila. Tignan nyo nga. Simple ba ang pamumuhay ng mga hudas na yan? Disente ba yung mga yan? Hindi naman eh. Pero nakalagay sa konstitusyon, hindi napapatupad. Di ba? Ibig sabihin, hindi problema ang batas eh. Ang batas magandang nakasulat. Ang Philippine Constitution, magandang nakasulat dyan. Ang problema natin talaga, mga hudas, mga magnanakaw na politiko. Yung sistema na nakakapang-abuso ang mga negosyante, sila lang ang... Diba? Yung sistema na nakakapasok ang mga dayuhan sa ating bansa, kasabwat mga politiko. Diba? Korupsyon, yan ang problema eh. At lalong marami naghihirap habang maraming korap. Ngayon, dahil naghihirap yung mga tao, sinasamantala lalo ng mga trapong bulok ang kahirapan ng maraming Pilipino para mga Pilipino ay lalo nilang alipinin, maging mangmang, hinahawakan sa leeg. Kaya dapat tayo nga sa bunyog, sinasabi natin, putulin ang kadena ng mga politiko na yan. Imulat ang tao, kaya tayo nagbablog eh, di ba? Diba? Matindi po itong ginagawa sa atin. Pinagbabawal na teknik ng mga tambalos-los ng mga congressman. Mga walang hiya kayo. Hindi pa. Kaya mga walang hiya mga politiko, lalo itong mga political dynasty na ito. Kayo na nga yung nakaupo. Dami nyo na nga ninanakaw. Mga politiko. Hindi na nga kayo nakukulong. Pag dinimanda yung mga yan, nakakaalpas yung mga politiko na yan. Kasi may pambayad ng magaling na abogado, maraming kwarta, maraming impluensya yung mga inayupak na yan. Kahit magnakaw itong mga politiko na ito eh. Kahit dun sa Janet na police scam, may mapipikon ka eh. Ang nakukulong yung mga, yung mga staff, yung mga mabababa na inuutusan nila. Pag nagkaka-booking nga, nagkakasakit na, nagne-neck brace na, nagwi-wheelchair na. Di ba? Ganyan naman. Ganyan ang sistema eh. Hindi pa sila busog eh. Kaya papalitan pa nila ang konstitusyon. Hindi pa busog itong mga buhayang ito. Mga walang iya kayong masisiba talaga, di ba? Kaya tayo mga kabunyog,
Sana naman makinig ang taong bayan. Matuto tayo. Kaya ang bunyog, ang Kulets Vlog, talagang tayo'y hindi nagsasawa, matapang na nagsasalita sa social media. Labanan natin itong bulok ng sistema na ito. Kaya nga mga kabunyog, mga kababayan, habang nanonood kayo, i-share nyo po itong vlog, i-share nyo. Please, magagawa nyo, i-share nyo mga vlog natin. Mga vlog ng bunyog, nila Atty. Enzo Recto. Diba? Kayo ba nakapirma na dito? Sana pala, punitin nyo. Walang niya kayo, niluluko nyo yung tao. Pag nakita nyo, may nagpapapirma, tas niluluko yung tao, ginagawang attendance sheet ito, People Initiative, ginagawa nilang attendance sheet, hindi alam ng tao yung pinipirma nila. May mga pabigas, paayuda, walang hiya, may mga pera pa. Punitin nyo. Nilulukol tayo lantaran. Sitahin nyo yon mga nagpapapirma. Bakit ganyan ginagawa nyo? Mahudas kayo. Hindi nyo ba alam na dadalhin tayo sa impyerno nito? Dahil bibigyan natin ng lalong kapangyarihan ang mga congressman. Mababaliwala ang Senado dito. Mababaliwala ang Senado. Kasi voting jointly ang gusto ng mga congressman. Boboto sila 316 congressman plus 24 senator. O di ba babaliwala yung 24? Di ba mga kabunyog? Jimmy De Vera, good PM, Sec Kulex Suliman. Salamat Sir Jimmy De Vera at happy birthday sa chairman ng Bunyog, ang gwapong-gwapo. Atty. Enzo Recto, happy birthday. Kailan ba birthday na Atty.? Alam ko bukas pa, no? Pero advance na. Birthday na Atty. Enzo, no? Happy birthday, chairman. At founder ng Bunyog Pagkakaisa Party, no? Salamat, Harlego June. Salamat sa pakikinig nyo, Sir Jimmy. Relax ka lang dyan, Walang high blood din. Kaya nga, bantayan natin. Tayo ang magbantay. Alam nyo ba? Ilan ba ang congressman? Halimbawa na lang. Bigyan ko kayo ng datos, Ilan ba ang mga congressman ng mga trapo? Halimbawa, sa lakas, yung partido ni Romualdez, lakas NUCD, 92 na yan. Ang magic number lang nila, 255, di ba? Parang 255. Sabi mo lang 260. Basta magsindikato na tong 260, mabuo na sila bilang sindikato na solid na ni Tambaluslos Romualdez yung 260 congressman at napatupad na to. Lahat, kaya na nilang baguhin. Parang ganun mangyayari dito. Kasi yung 24 senator mababaliwala. So, ang magic number nila dito, 260 congressman lang. Tignan nyo, ilan ba ang mga congressman sa ngayon? 316. Ilan yan? Saan galing ng mga partido yan? Yung partido ni Martin Romualdez, lakas NUCD 92. Bilang-bilang tayo, Isipin nyo na lang, 92. 92 na yung Tagalakas. Plus, yung NUP, yung kila Puno, galing din sa lakas yan Mga lakas congressman yan na nag-split. 38. Plus 38 muna kamo. Plus yung Nationalist People's Coalition, kay Danding Kuwangko to. Ito yung kila Loren Legarda, Chis Escudero, kila congressman maraming congressman dyan. 38. Plus 38. Ilan na? 168 na. Plus Nacionalista Party nila Villar. Plus Nacionalista Party. 204 na. Sipin nyo na. Yung Partido Federal ni The Junior, 11. Plus 11 mo na. Niresearch ko talaga. Tapos sabihin mo yung party list, yung mga congressman ng party list, 58. 61 lahat yan. I-minus natin yung Makabayan Black. Plus 58 kanyo. 273 na. Kotang-kota na. Wala pang PDP laban dyan. Plus 5. Di ba? May mga ilan-ilan na lang na iba. Ibig sabihin, kota na sila. Equals 278. Kayang-kaya nila yan. Di ba? Kayang-kaya nilang itawid yan sa House. Pag nagbotohan, kaya nilang lamunin ang mga senador. Yun yung pinupunto natin. Di ba? Kaya, nako, yung pirma-pirma na yan, technique po yan. Nako, panluloko po na maliwanag ito, mga kabunyog, mga kababayan ko. Di ba? Frank Nabalon, happy birthday, Attorney
Ricky Tumutorgo, God bless you, Frank from Tarlac City. Aba, galing kami dyan nila attorney nung nakaraan eh. Sila Ma'am Emery, sila Ma'am Remy, sila Kabunyog dyan sa Tarlac, kasama mga taga Nueva Ecija, Pampanga, sila Ma'am Connie, Ma'am Wilma. Ha? Frank Nabalon. O, galing kami dyan nung nakaraan, nung isang araw, no? Saan ka ba sa Tarlac City? Kukontakin ka nila, Kabunyog, Hermin Aspiliaga. Nila Ate Remy Borlongan, di ba? Oh, Canlas, Marlon Carlas, magandang gabi Sir Kulex. Oo. Sana wag mababad trip ang gabi ninyo ha. Ito, gumagapang na po ang People's Initiative. Ito yung mga pinapipirma para baguhin ang ating konstitusyon, no? Ito naman mga politiko, bakit hindi kayo magbago, no? Ha? Pwede lang sana isulat sa konstitusyon natin, no? Sana naman magkaroon ng konsensya ang mga trapo. Kung pwede lang sanang isulat, no? Ha? Problema, mga walang konsensya itong mga ito eh. Hindi pa sila busog eh. Diba? Eh alam naman natin na hindi sa kapakanan ng taong bayan itong ginagawa na ito. Diba? Eh niluluko nga ang tao. O Che Turide, ba? Nandito si Ma'am Che Turide, kabunyog natin mula sa Japan. Na nasa Manila. Tama po, Sir Kulex. Ang tunay na problema ay nagmumula sa mga tiwaling politiko at hindi ang konstitusyon. Eksakto, Ma'am Che, no? Magkasama ka tayo nung nakarang araw, Ma'am Che, ano? Tama. Mga trapong bulok talaga ang problema natin, Ma'am Che, Madaling intindihin kaya lang ang ginagawa nga dito, Ma'am Che Turide, ng mga politiko, pag nagpipirmahan, may kasamang bigas, paayuda teknik O di yung tao naman, pipirma, siguro, kung luko-luko. O malamang, luko-luko talaga yung nagpapapirma, inutusan ng mga politiko. Pirma. Bago, pagkabigay ng ayuda o pera, 500 o magkano yan, yan. Pipirma na dito. Diba gano'n? Diba? Hindi niluluko ang tao. Ano naman malay ng mga taong mahirap? Di mo naman din sila masisi. Sa hirap ng buhay, diba? Alam nyo, biktima dito ang taong bayan. Biktima. Wag natin silang sisihin. Kung may pagkakamali man, mas tignan natin ang tao bilang biktima. Dahil ginagamit ng mga trapo ang kahirapan ng tao nila. Syempre nga naman, sa tao naman na kung may bigas dyan, grocery, 500 pesos. Sayang din naman. Di ang tao, pirma lang ng pirma. Pagkabigay ng bigas, di pirma. Di ginagawang ayuda teknik, di ba? Di nanluluko. Kaya dapat hulihin to mga to. Di ba? Ito yung maliwanag na panluluko sa taong bayan kung ganyan ang ginagawa. Hindi tayo tumututol kung totoong People's Initiative. Kung totoo. Kung talagang ang ilalagay dito ay sa kapakanan ng tao. Hindi Ang ilalagay na amyenda ay palalakasin ang kapangyarihan ng mga congressman. Yun ang essence nito Papalakasin ang lalong kapangyarihan ng mga congressman. Babaliwalain ang Senado dito. Kasi voting jointly na. Ibig sabihin, pag nag-amyenda sa konstitusyon, yung 300 mahigit na congressman plus 24 senator lang. So, yung 24 senador, mababaliwala yan. Lalamunin ng buong buo. Kasi numbers game po yan Pag nagbotohan yan, lamang yung madami. Di ba? At syempre, hindi ang gagawin nilang mga congressman, nila Tambaluslos Romualdez, kung wala silang bilang. Alam na alam nila, sa panahon naman, kahit nababago ang presidente, ang kongreso naman, para sindikato yan. Sindikato ng mga magnanakaw yan, tampal-tampalin nila isa't isa Pare-pareho magnanakaw, di ba? Kaya nga gustong-gusto nila dyan kasi negosyo nila ang politika Kumbaga ako, sinasabi natin talaga dito ang napakatinding katotohanan. Hubad na katotohanan yan. Alam nila sa isa't isa na sila yung mga magnanakaw Alam nila sa isa't isa na sila yung mga abusado na pang sariling interes ang gusto nila kaya nandun sila. Yan ang totoo. Pero yun nga, kaya nilang magsabuatan talaga. Alang-alang sa kanilang sariling kapakanan. Hindi ang kapakanan ng bayan. Reject ito. Reject. Ito'y pambubusabos, pambabalahura, ano pa ba? Pangbababoy sa ating saligang batas. Pambababoy sa mamamayang Pilipino. Itong People's Initiative na ito. Di ba?
Oh, salamat Ma'am Che Turide, no? Oh, Reynaldo Bautista, happy birthday Attorney. So, birthday nga ni Attorney, no? Good evening, Idol Kulex mula kay Ramjed Moheran. Eva Estabaya, please shout out mga Sorsoganon. Sorsoganon, doon daw malakas ang pirma. O, harangin natin yan, Ma'am Eva Estabaya. Mga kabunyog sa Sorsogon, mga kababayan ko. Luzon, Visayas, Mindanao. Tumayo tayo, tumindig tayo, wag tayong pipirma dito. Magboses tayo, karapatan natin yan. Questionin natin, pag may nakita kayo nagpapapirma, tapos hindi naman pinapaalam sa tao, ano ba ito? Sitahin nyo, videohan nyo, maganda videohan nyo. O, pinagpapapirma kayo ha, videohan nyo. Isend nyo sa bunyog, isend nyo sa atin, ipapalabas natin ang mga katarantaduhan na ginagawa. Walang masama kung sa People's Initiative, nasa konstitusyon yan eh. Pero dapat yung totoo na People's Initiative, hindi yung trapo na ayuda technique ang ginagawa. Technique ng ayuda. Hindi po. Videohan nyo. Tapos nakita nyo, pag pinapipirmahan to, tapos binibigay yung ayuda o pera, videohan nyo kung makuha nyo video. Maganda ma-question ito. Hindi to po pwede. Niluluko ang tao. Kaya nga sabi ni Edsel Lagman, kung maganda naman intensyon, bakit may mga paayu-ayuda na ganyan? Bakit kailangang bilhin ang pirma ng tao? Di ba? Kung maganda ang iyong intensyon, ibig sabihin, maliwanag, katarantaduhan. Katarantaduhan. Kaya, sama-sama tayo sa laban, mga kabunyog, mga kababayan kong Pilipino. Hindi ito usapin ng politika. Nakasalalay dito, nakataya dito ang kinabukasan ng bayan. Magtulungan tayo. Huwag tayong matatakot. Laban kung laban, walang aatras. Videohan nyo yung mga nagpapapirma, tapos ginagamit ayuda. Niluluko ang tao. Niluluko ang tao. Binubudol-budol. At ang mga tao na inosente, pipirma yan kasi naghihirap yan. Nangihinayang. Sa amin nga sa Tagalog ang tawag doon, nagaharimuhanan. Sino bang Tagalog dyan? Nagaharimuhanan. Nangihinayang sa makokonting-konting biyaya. Makukuha nila na konting biyaya, sayang din. Pipirma na lang ang tao. Kumakapit sa patalim sayang din naman. Hindi natin masisi ang mga kaisipang ganyan ng ating mga kababayan. Hindi natin sila masisi. Sila'y biktima dito At patuloy na bibiktimahin na mga walang kabusugang mga politiko. Palalakasin pa nila ang kapangyarihan nila. Di ba? Kaya tayo nagpapaliwanag po dito. Salamat Ma'am Eva Estabaya, no? Sana maintindihan mo ang pinirmahan mo. Tama ka naman dyan, Ma'am Eva Estabaya, no? Sino bang kausap mo doon? Ronaldo Ramirez, salamat po sa 50 stars ba? Sa mga gustong tumulong sa bunyog, mag-send lang po kayo ng stars. Click nyo lang yung stars sa baba. Malaking tulong po yan sa bunyog. Nagiging pondo natin yan. Ano? Salamat po Ronaldo Ramirez, Ma'am Ina de la Cruz, alam ko nanonood ka. Yung mga late manonood, hindi ko na kayo mabati lahat. Gusto ko nga basahin lahat ng comment nyo. Antonio Junior Arabang, may peligro lamang ang mahirap. May peligro lamang ang mahihirap sa Pilipinas. Sila ang pinakamalaking threat. Kaya kahit magkano lang, iabot dyan, pipirma mga yan. Kaya nga po, sila'y biktima Ang talagang may kasalanan dito, mga trapong bulok. Sila ang kalaban natin, hindi ang masa, hindi ang mahirap. Ang gampanin natin, imulat ang mga kababayan nating mahirap na sila'y huwag magpapaloko dyan. Kailangan na imulat natin sila, magtiyaga tayo. Ang kalaban natin dito, mga politikong bulok. Hindi ang mga kababayan nating mahirap na naluluko dito. Kaya sama-sama tayo sa laban, mga kabunyog, mga kababayan ko, no? Wag na tayo dito. Reject natin itong People's Initiative na ito. Alam natin ito'y galing sa mga trapo. Ramjed Moheran, nabasa ko na pala. Salamat sa iyo ha. So gusto kong basahin ang inyong mga Reynaldo Bautista, nabasa ko na. Milyonaryong hampas lupa, sabi ni Milyonaryong hampas lupa. Teka lang, hindi ko tuloy nabasa na gano'n Emery Nolrob, kabunyog natin sa Tarlac City, si Ate Remy. Saan natin tutumbukin ang mga kababayan? Sir, electoral system vote buying. Talamak pa din dahil sa kahirapan. Kapit sa patalim ang taong bayan, kaya maraming korap na kandidato dahil sa mga korap na botante, bayaran, botante. Oo, totoo yun. Pero
At the end of the day, pag tinignan natin Ate Remy, di ba, biktima rin naman ito mahirap eh. Talagang ang nambibiktima sa lipunang Pilipino, mga korap na politiko. So, kumbaga, may nanloloko, totoo, may nagpapaloko. Pero nagpapaloko sa sobrang kahirapan, nagiging mangmang. So, ang sisi natin dito, yung mga nanloloko, yung mga mambubudol. Yun ang pinopoint natin dito, no? Oh, di ba? Oh, salamat Ate Remy ha. Magkakasama tayo no isang araw sa ating pag-aaral dyan sa Tarlac City. Kasama sila Boji Watco, sila Kabunyog Raymond, Baysiha, Pampanga, di ba? O, Datu Apox, punitin yung People's Initiative Charter change na pagpapapirma. O, sabi ni Datu Apox. O, di ba? Basta makita nyo ng luloko, di ba? Hindi ko naman sinabing literal yung punitin, ano? Ang sabihin, di wag yung pirmahan, di ba? Baka mapaaway pa kayo. Pwede lang kayo magtanong. Tanong nyo, ano ba yan? Paliwalag mo nga yan. Kabawa, may nakita kayo nagpapapirma. Tanungin nyo, ano ba yan? Alam mo ba yan? Alam nyo ba yan? Di ba? Paliwalag mo sa tao. Pero pag nakikita nyo, ginagamit yung maayu-ayuda, tutulan nyo na yan, videoan nyo. Niluluko nyo yung tao, ha? Hindi naman naiintindihan ng tao, pinapipirma nila dahil sa ayuda. Sa pera-pera, di ba? Mga walang hiyang Congress, sabi ni Cheto Che. Diba yun nga, mga walang hiya talaga di ba? Abner Isaga, good evening Kulek, salamat. Mario Radam, Brad Pitt, Dosilio, Husayan, basta tayo mga kabunyog, hindi nila mauuto. Tama yun. Brad Pitt, Dosilio, Husayan, tayo mga kabunyog, hindi tayo mauuto. At tayo mga kabunyog, magiging ahente tayo ng pagbabago. Kumbaga, ilaw tayo, maging ilaw tayo. Hindi lamang sa hindi tayo nauto, i-share natin ang ating kaalaman. Ang kamulatan, magmulat tayo sa ating kapwa, sa ating kababayan. Maging, tayo, sanhi ng pagbabago. Tayo maging kasangkapan, instrumento ng pagbabago at kamulatan. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa Pilipino. No? Brad Pitt. Jesus Isguera Jr. Jesus Jr. Isguera. But amendahan yung taas ng mga bilihin. Yun nga dapat solusyonan yun Yung taas ng bilihin di ba? Tama ka naman Kabunyog Jesus. Yung problema ng taong bayan, ayaw nilang asikasuhin. Kung ano-ano mga katarantaduhan po ang inaasikaso ng mga trapo. Di ba? Tama ka naman diyan, Kabunyog Jesus Jr. Isguera, di ba? So, hanggang dito lang ating vlog. Gusto kong basahin lahat ng inyong mga comment, no? Kaya lang, wala Hindi ko mababasa lahat. So, Elino de Guzman, wala lang Senado niyan. Nabasa ko na pala yun. So, medyo malabo na rin kasi ang mata ko, no? Ramon Lekin. Sir Kulex, para na tayong Nigeria. Pagdayuhan na ang nagmamay-ari sa mga business at sa mga lupain, kawawa ang mga Pilipino. Totoo yan, Ramon Lekin. Kaya tayo sa Bunyog, nagbabantay tayo, lumalaban tayo. Hindi natin sila tinatantanan dito. Tindahan ni Enting, iyak na yan. Di kung gusto mo, ikaw ang umiyak, di ba? Tindahan ni Enting. Matindi ka pala di ba? Ikaw ang tipo na itong Enting na ito ay tipong niluluko na. Tuwan-tuwa pa, di ba? Huwag niyong gagayahin si tindahan ni Enting. Di ba? Antonio Junior Arabang, ito sinabi ko kanina, may peligro lamang ang mahirap sa Pilipinas. Sila ang pinakamalaking threat kahit magkano lang yan. Iabot dyan, pipirma mga yan. Diba? Salamat po sa inyong pakikinig, mga kabunyog, mga kababayan. 14-12 nanonood. Maraming salamat sa inyo, ha. Edward Ortega, good evening, Sir Kulex. Lahat gusto ko i-shoutout. No? Jimmy De Vera, Peso Initiatives ay panloloko sa taong bayan. Hindi People's Initiative, no? Peso Initiative, o kaya Ayuda Initiative, o kaya Initiatives, magnanakaw, di ba? Marami ng mga nababasa tayo sa Facebook, no? Social media. Okay, hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Muli, ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Judith Espina Pelia, sumabol. Good evening, Sir Kulex. Watching from Consolacion, Cebu. Magkita-kita tayo dyan sa Cebu, ha? Ma'am Judith Espina Pelias, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Napapanood din tayo sa ating YouTube channel. Happy birthday, Attorney Enzo Recto, ang
founder at national chairman ng Bunyog Pagkakaisa Party. Happy birthday. Hanggang dito lang, Kulep Suliman, ang malupit sa katotohanan. Tuloy ang laban.